going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. What we call of this place? We are here at Rainforest this week, located at Pasig City. Okay. Well, it's very affordable to go here because it only costs 36 pesos if you were from Taguig City University. So, let's go! That's very exciting, right? Yeah. Oh, you know what? Look up there. This. Those. Oh, tingnan mo, nakangiti na siya ngayon. Look, so unlike the ostrich. So, it's more fun here in Rainforest and very excited. I'm very excited because, you know, this is my first time to come here. So, I'm very happy. And together with my groupmates, like Cherby. Yes. So, mag-ikot-ikot pa kami, ma. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get Rainforest at located at Pasig City. So, Darren, what can you say about the, you know what, like this halaman ay alagaan, huwag mong kapagan. Yeah, So, this is very important it's for more us fun here because, you know, let's go! Ayan, maraming mga puso dito. Yes, water is very useful to our environment because without water, people cannot live, also plants cannot live, and also many species are living in water. So water is very important to us. Okay, so thank you, Sarah. Let's proceed to another part of the environment. Mabuhay! After we came from the main entrance, we go to the maze garden that is made up from hedges. And after that, we go to the chess pavilion to stay and to take our brunch. After that, we walk to the center of the fitness center. And then, we walk again to go to the wishing fountain and we take a wish. After that, we walk for a while and then we go to the rave amphitheater. And then, after that, we pass to the rave amphitheater and go to the flower fields. Now, we are here at the flower fields and our next destination is the zoo pavilion. Good morning, ma'am. Kami po ay masaya na nakapasok dito sa zoo na to, dito sa Rainforest. Sa aming school po, kami po ay nagkakandak ng about environmental at saka yung tungkol sa mga hayop. Marami pong hayop dito na iba-ibang hayop po, mamang nandito. Ano-ano po yun? May crocodile, may snake, may horse, may kalapate, baboy, maraming. Ma'am, hindi ba nakakatakot yung crocodile? Buhay po ba yun talaga? Oo. Pero hindi naman siya nananakit. Hindi kasi doon yan, mataas ang kulungan. Pero nanganganak din po sila, hindi naman. Nangalak yata kasi ano yun, malaki yun eh, nag-asawa sa kanya. Apat yan. Ibig sabihin, pero nakakasakit din yung mga yun. May doktor kami dito, sariling doktor sa sa San Jose, sa Born to be a Wild. Yan ang doktor ng dito. Yun.
doon kasi ano po siyempre nag-isip kami kung paano yun, magkakasakit sila tapos wala kayong pero may sarili kayong doktor dito. Yung kabayo po na yan, ma'am, ano yan, dyan, pinapakain yan sa araw-araw, ano yun yung may damo? Mga feeds yung kinakain Walang niya. damo, wala silang mahalo na. Tingnan mo, ano tong pagkain na to, para saan to, ma'am? Kalapate. Yan yung mga kinakain nila. Ayan po, papasok po kami sa loob, ma'am. May mga matatanungan din kami doon na nakabantay. Sa kasi yung mga showkeeper dito, nandun yata sa loob. Sa guard. Pwede naman kayo, 3 kami dito. Yung mga ma'am, yung kunyari, yung mga manok na yan, pag nangingitlog yan, binibenta din nila. Hindi. Dito lang talaga pinapalaki. So, ang ginagawa nila, namimili sila para madagdagan dito, pero hindi sila nagbibenta. Dadagdagan. Saka maraming nag-donate din dito. Marami na pong ma'am, marami na pong mga nakapunta dito dati pa. Marami na, lalo na yung mga nagtuto, nakapista, dami sila. Salamat ma'am ha. Kami po ay papasok na magtingin-tingin kami Kasi sa ang showkeeper dito nandun sa loob yan, sa edit. Salamat. Tingin dyan mo. Ayun, tama na. Ayun nga, sa pagtatanong ko kanina, nalalaman ko na hindi pala sila nagbibinta kung may mga itlog ito. Yung mga manok na ito, pinapadami nila para pag may papasok dito, makikita nila na dumadami. Inaalagaan sila, pinapainom ng tubig. Tapos ito palang mga ito, yung kabayong ito, kung magkakasakit ito, may mga doktor pala. May mga doktor sila na Channel 7 pa rin yung yung doctors na nag-alaga sa kanila. Born to be well. Sa Born to be Well talaga nila, yung nag-sponsor dito na para makita nila kung magkakasakit may taga-alaga. So, susunod natin na pupuntahan naman, doon naman tayo sa aquatic. Maraming mga animals doon na halimbawa tilapia. So, dito tayo ngayon sa pag-usapan natin ito sa aquatic ecosystem. So, dito sa aquatic ecosystem, hindi lang puro isda ang makikita dito. Meron ding swan, tsaka tilapia, tsaka makoy, kung hindi pati rin ng turtle. Or dito sa rainforest, also known as red-eared turtle, or also known as Trachemys crypta elegans. Kung saan, alam naman natin ang turtle ay semi-aquatic. So, pwede sila sa lupa, pwede rin sa tubig. Go. Nakakamangha talaga. So, next na destination natin. Dito ka na. Go. Good afternoon. So, we are here any part of a mini zoo in Rainforest Pasig. So, as you can see, there is an ostrich. So, What you can see about ostrich? ostrich are the species of large flightless birds native to Africa. So, it is distinctive and its appearance with a long neck, so as you can see, long neck and legs. And it can run up to about 70 kilometers per hour. It is the fastest land speed of any birds. The ostrich also is the largest living species of birds and lay a largest egg of birds. The ostrich diet consists mainly of plants, but they are also its invertebrates. When threatened, the ostrich will hide itself to the ground and they flap like ganto. Or they run flat or they run away. If they are cornered, they will kick their powerful legs. So we just hindi tayo dapat lalapit masyado sa kanila kasi naninipa sila. Ostrich feeders also are decoratives and also used as feeder dusters. So, pwede pa siya nagbenta. So,
skin is used for leather products, and its meat is for commercially. It's used for commercial. Okay, that's the rainforest, Pasig City. So we have many animals here, and then one of these is the monitor lizard. So that is the common name, and then the scientific name is the Varanus indicus. So like the introduction to Japan, some herpetologists believe these animals, dispersal from East Indies to smaller Pacific islands, was facilitated by Polynesians in order to provide a meat supply. So, however, other scientists maintain this is not likely, as the monitors would complete with demand for food, grow slowly, and yield that meat. So, may mga ibang klase na lizard na kahit saan sila nakakarating. So, nakakarating ng Malacanang, Palas, yun. Alam mo naman sila yung napakagaling sumusuot-suot sa mga maliit na mga liblib na lugar. Pero itong klaseng monitor lizard na to, ito ang nakakamangha talaga na marami kami nakikita dito iba-ibang hayop. May karabaw, tapos may snake, tapos ostrich. So kanina, marami na kaming naihayag na dito na napakadaming animal. So napakaswerte namin sa araw na ito na marami kaming nakitang mga hayop at saka mapalad kami dahil ang entrance nila mura lang tsaka affordable, no? So kung gusto niyo pang pumunta dito, makikita niyo ang napakagandang mga halaman. Nakakapagtaka dahil sa amin ang init-init, pero pagdating dito sa Pasig na rainforest area, napakadaming puno na nabubuhay, mga halaman. Kaya talagang hindi sayang ang pagpunta namin dito. Kaya pupunta pa kami sa butterfly area, wala kayo. Hi, we are here in Rainforest Pasig. We have Lune parrot. So it is located in the Philippines or either in other countries like from 45 islands like Indonesia and Northeast Borneo. Okay. It is a kind of bird which is open and closed forest formation. So matatagpuan lamang ito sa mga mabababang lugar. So pwede lamang ito manirahan sa mga lugar na hindi hihigit sa 100 meters ang taas. So kailangan naninirahan siya sa mga, especially sa mga coconut plantation. So Python reticulatus, or what we call is the reticulated python. Can be found at the Southeast Asian countries like Philippines and Bangkok of Thailand. Reticulated python can grow up to 6.95 meters or 22.8 feet if they were old. And normally they can grow up to 3 to 6 meters. And reticulated python is a non-venomous snake, but it can be dangerous for us because this type of snake is a non-venomous constrictor, or kung mapapansin yung constrictor means yung namumulupot sila. Hindi sila nakakalason, pero pag once na puluputan kanila, mamamatay ka dahil hindi ka nila papakawalan hanggang sa mamatay ka, and then dun ka lang nila kakainin. Reticulatus means net-like. Kung mapapansin nyo dun sa kulay ng kanilang balat, kung papansin nyo, yung pattern ng balat nila is parang net. Yan. So, andito pa rin tayo ngayon sa rainforest at nandito tayo sa area kung saan matatagpuan ang mga carabaos. Tinatawag ang mga carabaos na katulad niyan na water buffalo, o ang scientific name nito is Bubalus bubalis. Ang mga Bubalus bubalis ay pinaniniwala ang nakita o natagpuan sa Indian subcontinent, sa Vietnam and Peninsular Malaysia, sa Sri Lanka, and sa Borneo. So, sinasabing ang mga water buffaloes na ganyan
is meron silang milk na mas richer sa iron, sa protein and fat than the dairy cows. So sinasabi din na specially suited ang mga ito in tilting rice fields. So matatagpuan ang large population ng mga water buffaloes sa northern part ng Australia. So there are at least 130 million species sa buong mundo. Yan ay tinataya lamang at sinasabi na ang mga tao ngayon is more dependent na sa mga water buffaloes ngayon kaysa sa mga ibang hayop na domesticated. So, ngayon, nandito pa rin tayo sa rainforest, sa kanilang mini zoo, na kung saan meron dito nag-iisang kabayo. So, horse, ang kanyang scientific name ay Equus caballus. It is one of the extensive species of Equus pyrrhus or the wild horses. It is an odd-toed ungulate mammal. And then humans started to domesticate horses around 4000 BC, and their domestication belief have been widespread by 3000 BC. So noong ancient time, people used horses as their transportation, such as carriages. And then, according sa kanilang zookeeper dito, ang kinakain ng horse na ito ay damo at kung kadalasan naman ay maliliit na isda. Yung nabubuhay sa pagkain nila. Go. So nakikita po natin ngayon dito ay isang uri ng buhaya. So this is what we've called saltwater crocodile. So in scientific name, ito ay Crocodylus porosus. Crocodylus porosus, yung conservation status niya is critically endangered. So bakit nga ba siya endangered? This is due to the fact na sa ibang bansa, pinagbibili siya. And then also, kung mapapansin natin, yung bunganga ng crocodile is naka-open. So, yun yung process ng pagkukuling nila sa sarili nila. Naglalabas sila ng heat from their body. Kumbaga, dyan sila humihinga sa pamamagitan nung nung pagbuka ng kanilang mga Go. Dito pa rin tayo sa rainforest. So, hindi lang mga hayop ang nakikita natin dito. Aside from the, meron din tayo nakikitang mga halaman. Marami dito halaman. But we're, nakakalungkot lang. Bawal po kasi pumasok we're not just able to enter sa loob kasi pinagbabawal. Baka kasi matapakan ng mga tao. Ayan. So, we have the ginger and the loyang dilaw. So, sa pagpapatuloy, ang luyang dilaw, maraming gamit yan. Ipampahalo sa mga ulam pag nagluluto, di ba? Tapos, isa din itong, alam nyo ba, ang luyang dilaw ay isang gamot sa mga kinakagat ng hayop. Kaya dito, hindi lang hayop ang makikita natin, napakadaming halaman. Kung hindi lang halaman na mamulaklak, mayroon ding herbal na kung saan nakakatulong sa bawat isa sa atin. Ang mangga, naggagawa sila dito ng ang mangga para pinapatubo nila, pag lumaki na, nililipat nila yan ng bakanting area para doon naman mapalaki. So, nakikita namin na napakaganda talaga na ang ginawa nilang magiging halaman yung magagamit din sa atin. So, nakita niyo rin dito, meron ding mint. So, aside from manga, ginger, loya, gano'n. Marami pa rin alaman dito at meron din silang mint. Ayan. So, magtatanong din po kami. Hi, ma'am. Good morning po. Yung mga halaman na ito, ma'am, bakit niyo po naisip na aalagaan to? Hindi naisip. Ito talaga ang namin. Ayun. Tapos, ito, ma'am, siya, di ba, hindi lang po yung halaman na mamulaklak, may mga gamot po ba, di ba? O, lahat. May herbal at gulay. Ayun. At tinatanim sa recyclable na safe bottle. Matagal na po kayong nag-aalaga nito, ma'am? 7 years. 7 years. So, yung pagka malalaki na yan, ililipat nyo ng tanim yan, ma'am. Yung kunyari, binibinta nyo po yan? Bawat barangay at mga estudyante sa school ng Pasig. Binibili nila dito yan, ma'am. No, ano lang to. Kapag may puno na tatamaan ng mga business establishment, magputol sila. Sila. Okay. Maraming salamat, ma'am, sa kunting panahon, pero kami po, Taguig University po, ma'am, Taguig City. So, malamat. Okay, that's the rainforest, Pasig City. So, we have many animals here. And then,
One of these is the monitor lizard. So that is the common name, and then the scientific name is the Varanus indicus. So like the introduction to Japan, some herpetologists believe these animals dispersal from East Indies to smaller Pacific islands was facilitated by Polynesians in order to provide a meat supply. So however, other scientists maintain this is not likely, as the monitors would complete with demand for food, grow slowly, and yield that meat. So may mga ibang klase na lizard na kahit saan sila nakakarating. So nakakarating ng Malacanang, Palas. Yun, alam mo naman sila yung napakagaling sumusuot-suot sa mga maliit na mga liblib na lugar. Pero itong klaseng monitor lizard na to, ito ang nakakamangha talaga na marami kami nakikita dito, iba-ibang hayop. May karabaw, tapos may snake, tapos ostrich. So kanina, marami na kaming naihayag na dito na napakadaming animal. So napakaswerte namin sa araw na ito na marami kaming nakitang mga hayop at saka mapalad kami dahil ang entrance nila mura lang tsaka affordable, no? So kung gusto niyo pang pumunta dito, makikita niyo ang napakagandang mga halaman. Nakakapagtaka dahil sa amin ang init-init, pero pagdating dito sa Pasig na rainforest area, napakadaming puno na nabubuhay, mga halaman. Kaya talagang hindi sayang ang pagpunta namin dito. Kaya pupunta pa kami sa butterfly area, wala kayo. Nag-umpisa na magiging butterfly po sila? From egg, 7 days. Then after egg, magiging caterpillar. Oh, wow! Caterpillar na sila, kain lang sila ng kain. 14 days. Pagkatapos ng 14 days, magiging pupa. Dito, harap mo dito. Yun. Pupa. Ay, ito po. Ayan, yung iba pa pupa na eh. Magiging pupa na. Then after 14 days ulit, mapipisa na sila, magiging butterfly na. Pag lalaki, 14 days ang buhay. Pag babae, 7 days. Pero bago mamatay yung babae, magle-lay muna sila ng egg ng 3 times. Apo. Pero, yung Mag-mate muna sila ng lalaking butterfly. ano po ba malaman natin kung ano itsura ng ng butterfly na lalaki? Pag lalaki, ang dulo ng tail nila is pointed. Then, pag babae, rounded. Hindi ba po tumakate? Hindi po. Pinakuhaan ako, tignan mo. Tapos, yung, bakit, ibig sabihin ito, pag malaki maging butterfly siya, color black siya. Yung gantong kulay. Opo, may iba-iba kasi yung species Kasi ito po ano po to? Ayan, ano yan, crazy puss. Pero maganda siya butterfly pag maging Ito, malaki. bulina. Tapos, ang mga kinakain nila, ito po yung talbos ng kamote. Oo. Tapos, Meron tinatawag na caterpillar na sa talbos ng kamote na bubuhay. Meron din sa kalamansi, meron din sa ivory. yung yung mga butterfly na yun na napunta sila sa yung lumilipad, ano po yun, sa bulaklak, kinakain nila yung mga bulaklak yun? Hindi. Kumukuha lang sila ng nectars doon. Okay. Dahil pagka pumasok kayo sa loob, may mapapansin kayong hanging plates na ang laman, prutas. Para pag wala ng nectars yung mga flowers, doon sila kakuha ng mga sweets.
Ayan po, maraming salamat sa natutunan namin ngayon. Ito po ay yung yung mga halaman yan. Sige po, ayan. Na-interview. Maraming salamat po ha. Ayan po, nakahawak si Agnes ng hindi naman pala sila Makate. Hindi naman pala sila Makate. Nakakilipilaw sila. Saka inaalagaan sila. So, masaya kami, nakakita naman kami ng iba't ibang yan. Sa butterfly, sinabi na po kung saan sila nagsimula. Thank you po. In Rainforest, in Pasig City, we're located the butterfly life cycle metamorphosis. So, meaning to say, a lot of butterfly here in butterfly, there are dormancy period of pupa in 2 weeks before it hatches into adult. So pupa is a hard case that protects the body of insects as it changes shape. And not meaning to say that adult butterflies are considered as a seasonal insect and have a maximum lifespan of 2 weeks. So they sip sweet nectar from flowers, while pupa or chrysalis stage. So at the larvae grows into the caterpillar, they eat heavily on the leaves of their host plants such as sweet potato. Butterfly. So ayun nga po, kanina galing kami doon sa mga any kind of animals. Tapos ngayon naman nandito kami sa iba't ibang klaseng butterfly. May mga maliliit, may mga malaki, may mga nahuli pa si Ian, pawalan mo, makakamatay. Patay na siya. Oo, siya yung namatay kanina. Tapos, hindi namin akalain na may nagbibidyung taga-ABCBN dito, ma'am. Alam mo ba? Sa mga bulaklak, karamihan ang mga butterfly, kaya sila may mga bulaklak din dito dahil yun yung pagkain nila, yung butterfly, yung pagkain ng mga butterfly. Dito, ito yung orchids. So, common name is orchids. Then, scientific name of orchids is Cattleya spit. Then, next, dito naman tayo. Napakaganda mga bulaklak dito. Makikita natin sa rainforest, no? So, iba-ibang halaman. Pero, dito, napakadaming nagliliparan ng mga butterfly. May color black, yellow, may brown. So, magkaiba-iba ang kulay. Kaya, ayan. Nanguhuli pero bawal yung mamamatay. Ayan. Then, maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang aming video. Kami lahat. Si Manata, si Jen, si Darren, si Cherville, si Roquio, si Darren, saka si Ubang. So, yun, masaya kami dito. Masaya ba kayo, guys? Yeah! Hello, ma'am! Hi, ma'am! Love you, ma'am! Masaya po kami. Nagkaroon kami ng project na ganito dahil kung wala po, ma'am, hindi kami makakarating dito sa rainforest. Kaya, I love you.